Hi guys, today i-share ko sa inyo my August 2025 perfume favorites. Dun sa mga matagal nang nanonood sa akin, welcome back. And dun sa mga bagong discover lang dito sa channel ko, welcome. Dito, sinishare ko sa inyo yung mga experience ko, kung ano yung naamoy ko, kung ano yung chemistry niya sa skin ko, nitong mga pabango na meron ako. Hindi tayo basta nag-hype ng perfume. Etong month of August, madami-dami akong nagamit and medyo lang, nabaliw ako sa mga chocolatey, milky kind of perfumes. Pero umpisahan muna natin dun sa mga non-chocolatey, milky kind of perfumes. Dito muna tayo sa mga fresh perfumes. So unahin ko muna, actually kakapost ko lang ng review nito and at that time, wala pa akong full bottle nun. Yung parang sample lang ang meron ako. Ubus na siya sa any branches na malapit sa akin dito sa Makati na mga Chanel stores. Pero nakahanap ako, may isa pa pala silang stock and nabili ko itong Chanel Chance na Eau Splendide and this is EDP or Eau de Parfum. Hindi ko na masyadong i-elaborate yung amoy nito guys. Ililink ko dito yung review ko nito. Hanapin nyo na lang din. Kare-review ko lang nito guys. May pagka-fruity, fresh siya. Meron siyang lavender and meron siyang fruity na note. So parang amoy grapefruit na parang Fanta na soft drinks. Pero pag pumasok na yung lavender na note niya, meron siyang dating na ang linis. So although may pagka-youthful siya na sabihin na nating fruity kind of perfume, pwede siyang gamitin any age because pag lumabas na yung parang clean na note, ang ganda niya guys. Origins na ginger essence. Nalabas ko na to few months ago. Nakalimutan ko na kung kailan. Nahila ko lang siya because lalabas ako, may bibilihin lang ako saglit. I just want to smell clean. Gusto ko ng something na parang calming and relaxing. And ganun yung dating sa akin nitong Origins na ginger essence. Meron siyang parang dating na kalalabas mo lang sa spa without smelling na parang spa na spa masyado, if that makes sense. Ang calming niya guys. Ang habol ko lang sa kanya is yung calming ng amoy niya. And at the same time, mabango ka. Hindi ako masyadong mahilig sa any gingery na mga perfumes. Pero may mga nakakalusot. Of course, meron din syempreng lumalabas na ang ganda ng timpla. Sometimes kasi yung mga perfumes na may mga ginger na notes, I don't know, amoy lugaw siya sa akin. Yung luya dun sa lugaw. Hindi ko alam kung bakit. Pero eto, spa-like and relaxing. Lush na Fresh Ass. Actually, balik ako ng balik sa store ng Lush lately. Kasi meron akong mga ilang perfumes doon na gusto kong iniisip ko pala. Hindi naman gusto, iniisip kong bilihin. Pero hindi pa rin ako makapag-decide kung worth it ba na bilihin ko sila. Kasi baka hindi ko masyadong magamit. Alam niyo naman na yung Karma, super favorite ko yung perfume na yon and it's one of the parang well-complimented na perfume sa akin. Etong Fresh Ass, lalo na medyo matagal na tong bottle ko. Kasi may pagka-citrusy siya eh. Citrusy, hindi naman siya powdery guys eh. Pero i-try nyo, ang ganda ng timpla niya. May pagka parang dating Karma din siya. Pero not as, sabihin na nating potent. Ito kasi parang citrusy na version if that makes sense. Walang nakalagay na citrus na notes. Pero I think one of the notes here, nagpo-produce ng parang citrusy na notes na to me, amoy kalamansi. Nung bagong bili ko lang yung bottle ko, talagang straight up amoy kalamansi siya. Ngayong matagal na yung bottle ko, mas parang naging, hindi ko masabing heavy eh, pero almost heavy, but not heavy na heavy. And mas gumanda yung timpla niya, guys. Ang bango nito sa lalaki because of yung Siberian pine and yung pine needles na note niya. Pero sa mga babae, itry nyo pa rin. Lalo na ngayon, pa-burr season na. Ang ganda nitong Fresh Ass. Maganda kasi bilihin nyo siya, tapos huwag nyo munang gamitin. Bilihin nyo na ngayon, and then gamitin nyo ng mga bandang December. Itong sa akin kasi, I don't know, 1 year na almost tong bottle ko. Yan. Bira ko siyang gamitin, no? Pero gusto ko siya, guys. Gutal, Paris, na Chat Perche. I hope na pronounce ko ng maayos. Ilalagay ko naman yung name dito. Nung nasa Paris kami, kaya ko to binili. Pag dumaan ka sa store ng Gutal, meron silang parang sprayer sa store, sa labas ng pinto, na pag dumaan ka, ito yung ini-spray nila. Hindi tao I think machine eh. Maamoy mo siya. Papasok ka talaga sa loob eh. Ang simple lang ng amoy nito guys. Amoy baby siya. Amoy baby cologne. Citrusy, clean, simple, parang almost citrus water siya.
siya pang summertime. Pero naglalast siya, guys. Usually, yung mga citrusy na perfume kagaya nito, may pagkasabi na nating amoy nenuko but in a nicer way. Hindi naglalast yung mga pabango na ganon kasi yung molecule nung mga citrus na perfumes or citrus na notes, madaling sumasama sa hangin. Pero eto, naglalast siya, guys, lalo na pag na-spray mo siya sa damit. So, kung gusto niyo ng parang baby cologne na naglalast, lalo na pag summertime. Wala tayong Gutal store dito. Hindi ko pa na-check kung nagde-deliver sila dito sa Philippines, pero kasi pagka pumupunta kami sa Paris, isa to sa store na pinapasok ko kasi before meron tayong Gutal sa Rustans. And then, nawala na siya. Jo Malone na English Pear and Freesia na Body Mist. I love yung cologne nito. Pero, may times na hindi ko yun gusto kasi may times na yung note niya parang amoy beer. So, depende sa weather. I guess depende rin sa mood or sa pupuntahan ko. Pero etong Body Mist, para siyang lighter, velvety almost na version ni English Pear and Freesia. Plus, even though Body Mist lang siya, sa akin naglalast siya, guys. So, moisturizing to eh. So, pwede mo siyang i-layer. Siya muna para medyo mas ma-moisturize niya yung skin mo and then you could spray yung cologne. Pero ako alone, okay na siya. Lalo na kung parang bigla ang labas, like magsusundo ka ng bata sa school. Yung mga ganong labas lang na hindi mo naman kailangan ng perfumey yung dating mo and you just wanna smell nice. Actually, you wanna smell nice for yourself or gusto mo yung naaamoy mo sa sarili mo. Tama ba? It's not for other people. Ako naman kasi personally, pag nagpapabango ako, yung gusto ko yung naaamoy ko sa sarili ko. It's not to impress other people. It's to lift my mood. Alam nyo yon. Maganda tong i-blind buy sa mga lalaki kasi mahilig yung mga guys natin ng something citrusy na perfume. Giorgio Armani na si Eau de Toilette. Eau de Toilette siya ha, pero dahil ang tagal na nung bottle ko, mas naging creamier na siya. Bango nito, guys. Bihira akong ilabas tong bottle na to, pero pagka naamoy ko siya, like ngayon, in-spray ko na naman siya dito sa paper. Fruity sweet. Ganon siya. Parang very pang high school, pang teenager, pero at the same time, may pagka-shampooy din siya ng konti na a grown woman could also wear. So, yung EDP ko, yung Eau de Parfum ko, kailangan kong hilain and i-check kung eto naging parang sabihin na natin creamier na dahil tumagal na siya. Paano pa yung Eau de Parfum ko? Baka sobrang tamis na niya. Pero etong Eau de Toilette, matamis na siya for me. Para siyang yung mga fruity na soda, yung dating niya. Ganun siya. May pagka-sparkly din ng konti. And it's nice. Ang dami kong nababasa na ni-reformulate na daw tong line na to. And parang mas naging lighter na daw and mas naging fresher yung amoy niya. So, I don't know kung ano yung mafe-feel ko pag naamoy ko sila. And I don't need to buy a new one kasi ang dami pang laman ng mga bottles ko. Habang inaamoy ko dito sa paper, na-imagine ko summertime sa Europe, nagbabakasyon and bagay siya. Fruity, fresh, sparkly. Ang creamy niya, guys. Marami akong bottles na itong month of August. Last bottle na hindi siya sweet. So, this is the Estee Lauder na Radiant Mirage. Eto, nako-compare to kay Dior, na Grease Dior. Andun yung parang pagka-green, fresh niya, mapatchuli siya, guys. Yung dating na parang deodorant ng lalaki, but not in a bad way. Ganun siya. Actually, nung unang spray ko nitong bottle na to, siguro kasi umupo ng matagal yung perfume. Yung unang spray, siguro yung patchuli yon. Pag amoy ko, guys, meron akong naaamoy na sobrang indolic na almost amoy ebak, guys. Amoy ebak to the point na ayoko na siyang gamitin ulit. Pero sige, sabi ko, tinapangan ko yung sarili ko, okay, ispray ko siya ulit. Inispray ko siya ulit, nawala na yon. So, all I could smell now is this very green, parang almost freshly cut na grass and fresh na patchouli. May jasmine sambak din to. So, partly siguro yung amoy nung parang amoy ebak is the combination of the patchouli and nung jasmine sambak. May woody notes din siya, pero hindi siya super woody na woody. Actually, pag nag-dry down to, wala sa notes. May naamoy akong musk. Medyo musky siya sa skin ko pag nag-dry down. Gustong-gusto to ng husband ko. Amoy sobrang crisp na fresh na air. It reminded me of pag nag-hiking, like for example sa New Hampshire, na all you could smell is yung clean, crisp na air, naaamoy mo yung mga trees, yung mga dahon. Kung mahilig kayong mag-hiking, maintindihan ninyo yung ibig ko sabihin, naaamoy ninyo yung bark, yung soil, nature, clean, crisp
na air. As in parang mountains yung naaamoy ko sa kanya. Malinis. Ulitin ko, even though may woody na note siya, hindi siya sobrang strong na woody. At least sa nose ko and sa skin ko, guys. I almost actually gave it to my husband kasi maganda rin siya sa lalaki. Very unisex siya, guys. Kasi nga parang kaamoy siya ni Chris Dior pero sabihin na nating mas fresher, mas parang crisp yung amoy niya. Mas bagay siya for everyday. Actually, gamit ko to yesterday or the other day and naaamoy ko yung sarili ko. Alam ko meron akong scent trail sa kanya for something fresh na green na scent. Ang bango niya, guys. Kung hindi ninyo afford si Chris Dior, pero iba rin kasi yung timpla nun eh. Although na sasabihin na nating same vein siya. Unahin nyo tong Radiant Mirage kasi mas magagamit nyo siya all year round dito sa weather natin sa Pilipinas. So, dito na tayo sa mga chocolatey, vanillic, or vanilla, milky na mga perfumes na medyo nabaliw ako lately. And dun sa mga laging nanonood sa akin, di ba sabi ko naman sa inyo, hindi ako mahilig sa mga super sweet na perfumes. Kung gagamit man ako ng mga sweet, milky, mga ganyang klase ng perfume, gusto ko yung almost creamy yung dating niya. Hindi yung straight up, parang sugar yung dating. Some of you might disagree dito sa mga perfumes na i-mention ko. Pero yan kasi yung chemistry niya sa skin ko and yan yung dating niya sa nose ko, guys. So, experience ko to, guys. Pwedeng iba yung experience ko, iba rin yung experience ninyo. Pero dun sa mga takot gumamit ng mga sweet perfumes, I hope meron kayong magustuhan dito sa mga nagustuhan ko because to me, hindi sila, sorry to use the term, hindi sila cheap smelling, guys. Okay? Unahin ko muna tong YSL na Libre na EDP Intense. Hindi naman siya gourmand, hindi naman siya yung super sweet, pero if I remember correctly, meron siyang vanilla yata. Pero kasi ang tapang nung lavender nito eh. So, I checked the notes, hindi lang vanilla, may tonka bean din siya. Pero yun nga, ang una mong maaamoy sa kanya kasi yung lavender. Kasi matapang yung lavender niya. Pero what I did, because gustong gusto ko to, and kagagawa ko lang ng review nito, I will link it here, netong Zara na Coco Sunset. Bakit ko siya gusto? It smells cocoa, pero meron siyang floral na notes, and meron siyang clean na notes. So, hindi siya straight up malagkit na klase ng gourmand na perfume. To me, hindi siya gourmand na gourmand. Pero yun kasi, yung chemistry niya sa skin ko, guys. So, ang ginawa ko is, pinaghalo ko silang dalawa. Inispray ko muna to kasi mas malakas siya. And then, siya naman, yung inispray ko on top. Ang purpose ko is para medyo mas lumabas pa yung, or gumanda yung combination ng cocoa, milky, chocolate, vanilla, tonka bean. I know just by listening to what I'm saying is parang, sobrang gourmand, sobrang tamis. Pero hindi, guys. Kasi, ang tapang ng lavender na note nito, guys, na ang ganda pa rin ng blend nilang dalawa. And ulitin ko, meron siyang floral na note and clean na note. So, ang linis niya pa rin, pero parang mas ginawa niyang yummy yung dating or sexier yung dating, pero hindi siya edible na edible. Van Cleef & Arpels na Bois d'Amande. Gagawan ko pa lang to ng review after nito kasi gustong gusto ko to. Hindi ito yung original na gusto kong bilihin from Van Cleef & Arpels kasi again, naghahanap ako ng parang amoy cocoa, amoy chocolatey kind of perfume pero hindi yung parang nanununtok sa ilong na, hey, I'm matamis na pabango, yung ganon. Gusto ko, maganda pa rin yung pagkakatimpla niya. Pero nung tinest ko to, kasi yung name niya is Bois d'Amande, so almond. And sometimes, andun pa rin yung parang pagka-almond din niya na ang bitter niya, guys. Pero eto, guys, amoy gatas talaga siya. Literal. May nag-comment sa akin ng perfume na amoy hawhaw. And naalala ko yung amoy nung hawhaw. If you know yung matamis na yon na parang milky kind of almost bar na maliliit. Tama ba? If I remember it correctly. Amoy hawhaw to, guys, sa skin ko. So, kung mapadaan kayo sa store, spray nyo to. Pag iba yung labas sa inyo, well, I'm sorry. Amoy hawhaw to sa akin. Okay? And ang purpose ko talaga, binili ko to kasi gusto ko siyang ihalo kay Coco Sunset kasi although meron siyang milky cocoa or milky chocolate na dating, may floral na note siya, meron siyang parang fresh na note. Gusto kong ilabas pa yung parang milkiness niya. Pero until now, hindi ko pa rin sila napaghahalo kasi I ended up enjoying yung amoy nito. Pag tumatagal to sa skin, yung vanilla na note niya, parang medyo mas nagiging matamis pa. Almost
Di ko naman masabi kung caramel eh. Pero to help you picture it, parang ganon. Medyo mas magiging matamis pa siya. Na actually nakakagulat kasi sa umpisa, hawhaw, gatas, tapos biglang may magiging super matamis. Pero not in a bad way. Yung una kong gusto from Van Cleef & Arpels na medyo amoy chocolatey, kailangan kong balikan yon. Tignan natin kung magugustuhan ko talaga siya. Kasi nung in-spray ko yon, yes, naamoy ko yung parang cocoa, ilalagay ko na lang yung pangalan dito. Chocolatey vanilla niya. Pero kasi sa initial na spray, meron siyang citrus na hindi ko sure kung gusto ko. So, buti na lang tinest ko to. I love this. I love this one. And naglalabas na si Van Cleef & Arpels ng, hindi ko sure kung intense yung tawag doon, pero parang mas stronger na variant. Hopefully, maglabas din sila. Pero kung hindi, happy na ako kasi malakas na siya, guys. Malakas na, sakto lang yung milkiness niya, and pag lumabas na yung tamis, magiging mas malakas pa kasi siya. So baka maging nakakaumay na parang, alam mo yung feeling na parang masisira yung ngipin mo. Baka maging ganon. Pero tignan natin. Baka naman kasi may laruin sila sa notes. So, 3 perfumes na lang yung natitira. Etong next, ang daming nagre-request sa akin na i-review ko to. Hindi ko siya pinapansin. Ang mura niya, guys, hindi siya yung super mahal. Nagre-range sa Shopee, parang nakikita ko may 250 ba or 350 to at least 750 pesos. This is Choco Mask from Al Rehab. Amoy chocolate siya na may mask. Sobrang straightforward, sobrang simple niya. Pwede mo naman siyang gamitin alone. Iniisip ko kung nagamit ko na siya alone, hindi pa yata. Parang amoy chocolate dun sa champurado. Ganon siya. Hindi siya yung chocolate na may sugar, if that makes sense. As in, chocolate talaga siya. Ang simple lang. Pero what I did is pinaghalo ko si Coco Sunset at saka itong si Choco Mask. Compliment. Getter siya sa akin. As in, tinatanong ako ng mga tao, ano yung gamit mong perfume? Hindi siya yung type na nagli-leave ng scent trail. Kasi hindi siya yung super malakas na malakas. Pero strong enough para tanungin ka ng tao ano yung perfume mo. And para sa akin, yung combination nitong dalawa, para siyang champurado. Amoy mo yung cocoa, pero meron siyang floral na notes and meron siyang fresh na notes. So, hindi siya super umay. And pag pinaghalo mo sila, sabi ko nga, hindi siya super lakas pero malakas siya. As in, naglalast siya ng ilang hours. Kung halimbawa, in-spray nyo siya, tapos hindi na kayo nag-wash, sabihin na natin hindi naman kayo masyadong pinawisan, natulog na kayo, nagpalit na lang kayo ng damit. Kakapit pa siya sa unan nyo, kakapit pa siya sa kumot nyo. Ganun siya kakapit, guys. Etong month of August, halos sila yung lagi kong ginagamit. And also, etong si Bois d'Amande kasi I love it. Actually, umiikot dito sa matatamis, pero eto talagang Al Rehab na Choco Mask at saka itong Coco Sunset. As in, halos maiwan na yung amoy niya dun sa room kung saan ako nag-i-spray kasi silang dalawa yung lagi kong ginagamit, guys. Ganun siya kabango and makapit naman siya. So, etong next na 2 perfumes. Kasi, na-remind ako ng isa sa inyo nitong Victoria's Secret na Vanilla Lace. Kailangan ko pang hanapin yung bottle ko kasi konti lang talaga yung mga bottles ko ng Bath and Body Works or nung mga Victoria's Secret. Hindi ko na siya nakita ulit, so I ended up buying. And sabi kasi amoy hawhaw, tama ba? If I remember it correctly. Hindi ko na babasahin yung notes. Pero to me, hindi siya amoy hawhaw Kasi ang nipis ng amoy nito, pero still yummy. Maganda siya for summertime. Kung gusto ninyo nung ganun nga, medyo amoy cocoa, pero hindi sugary kind of sweet or gourmand na perfume. Maganda siya pang summertime. Maganda siyang pang layer or maganda siya kung lalabas lang kayo. Ayaw ninyo ng super matamis yung dating ninyo. Pero you love this kind of gourmand-ish kind of perfume. Maganda siya. Hindi siya nakakaumay. Ayan na naman. Gagamitin ko na naman yung term na hindi siya cheap smelling to me. So, ang ginawa ko, hindi ko siya ginamit alone kasi ni-review ko etong line ng perfume ni Sabrina Carpenter. Pero ang nagustuhan ko kasi is itong Sweet Tooth. Sobrang nagustuhan ko siya. Hindi ko na masyadong elaborate yung amoy niya pero dito straight up. Gourmand siya pero naamoy ko yung floral na notes niya. Pero nung in-spray ko kasi sa skin ko, meron akong naaamoy na parang may pagka-salty. May saltiness din siya ng konti. So what I did is in-spray ko to, etong Sweet Tooth. And then on top, in-sprayhan ko nitong Vanilla Lace. Ang ganda ng combination nila. Hindi naman siya yung sobrang mapapawaw ka, pero gourmand siya na hindi nakakaumay. Ang ganda.
alone, maganda naman silang gamitin alone. Lalo na ito, very safe. Kung nag-uumpisa pa lang kayo sa mga vanilla, gourmand-ish, milky, chocolate milk kind of perfume, ang safe nito guys kasi hindi siya super lakas and hindi siya nakakaumay. Again, body chemistry ko to, baka sa inyo ang lakas niya. And etong Sweet Tooth, maganda rin siyang gamitin alone. Parang pambatang-pambata kasi. Nasa ganito kasi akong klaseng perfume lately. Pero ayun nga, iniiwasan ko yung nakakaumay. And gusto kong ma-tone down yung parang saltiness netong Sweet Tooth. Kaya pinaghalo ko silang dalawa. So, ang ganda. I'm so happy na share ko sa inyo yung August na perfume favorites ko. And also, I'm so happy na nahanap ko yung mga gusto kong klase na simple, chocolatey, milk chocolate, milky, yung mga ganong klaseng gourmand na perfumes na to me, personally, hindi siya nakakaumay. I think hindi pa ako tapos dito sa mga gustong-gusto kong mga gourmand na perfumes na lalabas pa to, lalo na pa-burr season na. So, lalabas pa to. I think aabot pa tong mga bottles na to hanggang December kasi nilalaro ko lang sila ng nilalaro, pinaghahalo ko ng pinaghahalo. And again, I'm spraying it sa sarili ko, not to please other people, but yung magustuhan ko, yung naaamoy ko sa sarili ko. Meron ba kayo nitong mga bottles na to? Ano yung experience ninyo sa kanila? Mag-comment nga kayo below guys. Thank you for watching and see you again on my next video. Bye!